Sa mundo ng moda at kasuotan, may mga tatak na hindi lamang naglilingkod bilang simpleng damit, kundi nagsisilbing simbolo ng kasaysayan, prestihiyo at identidad. Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa nito ay ang Lacoste, isang brand na kinikilala sa buong mundo dahil sa kanyang simpleng disenyo, mataas na kalidad at natatanging logo ng buhaya. Sa unang tingin, maaaring isipin na isa lamang itong karaniwang brand ng polo shirt, ngunit sa likod nito ay isang malalim at makulay na kasaysayan na nagsimula sa isang atleta. Ang pinagmulan ng Lacoste ay hindi nagsimula sa industriya ng fashion kundi sa larangan ng sports, partikular sa tennis. Ang pangunahing tao sa likod ng brand na ito ay si René Lacoste, isang Pranses na manlalaro ng tennis na ipinanganak noong 2 ng Hulyo 1904 sa Paris, France. Sa murang edad, ipinakita na niya ang kanyang dedikasyon sa tennis at kalaunan ay naging isa siya sa mga pinakamahusay na manlalaro sa kanyang panahon. Nakilala siya bilang bahagi ng tinaguriang The Four Musketeers ng French tennis, kasama sina Jean Borotra, Jacques Brugnon at Henri Crochet. Sa kanyang karera, nanalo si René Lacoste ng 7 Grand Slam titles, isang patuloy ng kanyang husay at disiplina. Ngunit higit pa sa kanyang tagumpay sa tennis, si René Lacoste ay kilala rin sa kanyang pagiging mapanuri at makabago. Sa kanyang panahon, ang karaniwang kasuotan sa tennis ay hindi angkop sa aktibong galaw ng laro. Ang mga manlalaro ay nagsusot ng mahabang manggas, kurbata at mabibigat na tela na naglilimita sa kanilang kilos. Nakita ni Lacoste ang problemang ito at naisip niyang baguhin ang tradisyonal na kasuotan upang maging mas praktikal at komportable. Noong 1926, sa isang laban sa US Open, nagsuot si René Lacoste ng isang short-sleeved shirt na gawa sa magaan at breathable na tela na tinatawag na petite pique cotton. Ang disenyo nito ay simple ngunit epektibo. May collar, may butones sa harap at higit sa lahat, nagbibigay ng kalayaan sa paggalaw. Ang kasuotang ito ang naging unang bersyon ng modernong polo shirt, bagamat tila maliit na pagbabago lamang. Ito ay naging isang revolusyon sa sportwear. Ang ideyang ito ni René Lacoste ay hindi agad naging negosyo. Matapos ang kanyang karera sa tennis, saka lamang niya lubusang pinagtutunan ng pansin ang paglikha ng isang brand. Noong 1933, opisyal na naitatag ang kumpanya na kilala bilang L'Associé Chemist Lacoste. Ito ay bunga ng pakikipagtulungan ni René Lacoste kay André Gillier, isang kilalang negosyante at may-ari ng pinakamalaking knitwear manufacturing company sa France noong panahong iyon. Ang eksaktong taon ng pagkakatatag ay 1933, isang mahalagang marka sa kasaysayan ng fashion dahil dito nagsimula ang mass production ng polo shirts na may kakaibang disenyo. Ang pangalan ng brand na Lacoste ay direkta lamang na kinuha mula sa apelyido ng nagtatag nito. Gayunpaman, ang pangalan ay hindi lamang simpleng pagkilala sa isang tao kundi naging representasyon ng kanyang reputasyon at karakter. Sa mundo ng sports, ang pangalan ni René Lacoste ay naging simbolo ng disiplina, determinasyon at pagiging mapanindigan, mga katangiang nais din ipakita ng brand. Isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng Lacoste ay ang logo nitong buhaya. Ang pinagmulan nito ay may kaugnayan sa isang kwento mula sa karera ni René Lacoste. Ayon sa mga ulat, bago ang isang mahalagang laban sa Davis Cup, nakipagtaya ang kanyang coach sa kanya. Nangako ang coach na bibigyan siya ng isang maleta na gawa sa balat ng buhaya kung siya ay mananalo. Bagamat hindi tiyak kung nakuha niya ang gantimpala, ang kwento ay kumalat sa media, lalo na sa American press, at doon siya nabigyan ng palayaw na The Crocodile. Hindi nagtagal, ang palayaw na ito ay naging bahagi ng kanyang identidad. Upang yakapin ang bansag na ito, ipinalagay ni René Lacoste ang isang maliit na buhaya sa kanyang blazer. Kalaunan, nang itinatag ang kanyang brand, ginawa niyang opisyal na logo ang buhaya. Ang hakbang na ito ay makasaysayan dahil isa ito sa mga unang pagkakataon na ang isang brand ay naglagay ng logo sa labas ng damit. Sa halip na itago, ipinakita ito bilang simbolo ng kalidad at identidad. Ang buhaya bilang logo ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay sumisimbolo sa katangian ni René Lacoste bilang isang manlalaro, matatag, matyaga at hindi madaling sumuko. Tulad ng isang buhaya na matyagang naghihintay bago umatake, si Lacoste ay kilala sa kanyang strategiya at determinasyon sa court. Ang simbolismong ito ay naging mahalagang bahagi ng branding ng kumpanya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting sumikat ang Lacoste sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong dekada 50, nagsimula ito makapasok sa merkado ng Estados Unidos. Dito,
Ang polo shirt ng Lacoste ay naging popular sa mga estudyante at miyembro ng elite society. Ito ay naging bahagi ng tinatawag na preppy style, isang uri ng pananamit na simple ngunit elegante. Ang tagumpay ng Lacoste ay hindi lamang dahil sa disenyo kundi pati sa kalidad ng kanilang produkto. Ang kanilang mga polo shirt ay kilala sa tibay, ginhawa at maayos na pagkakagawa. Bukod dito, ang brand ay nananatiling consistent sa kanilang imahe, isang kombinasyon ng sports at elegance. Hindi ito sumabay sa mabilis na pagbabago ng uso. Sa halip, pinanatili nito ang klasikong estilo nito habang unti-unting nag-a-adapt sa modernong panahon. Habang lumalawak ang kanilang operasyon, pinalawak din ng Lacoste ang kanilang linya ng produkto. Hindi na lamang ito nakatuon sa polo shirts kundi pati na rin sa sapatos, pabango, relo, bag at iba pang accessories. Sa ganitong paraan, naging isang lifestyle brand ang Lacoste. Sa Pilipinas, ang pagpasok ng Lacoste ay hindi agad na nangyari sa pamamagitan ng opisyal na distribusyon. Noong dekada 70 hanggang 80, ang brand ay nakilala sa pamamagitan ng mga imported na produkto. Maraming Pilipino ang unang nakakita ng Lacoste sa pamamagitan ng mga kamag-anak na galing abroad o sa duty-free shops. Dahil dito, nagkaroon ito ng imahe bilang isang sosyal at eksklusibong brand. Noong dekada 90 pataas, nagsimula na magkaroon ng mas formal na presensya ang Lacoste sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga authorized retailers at boutiques sa mga pangunahing shopping malls. Ang pagdami ng mga mall sa bansa ay nagbigay upang mas maging accessible ang brand sa mas maraming Pilipino. Gayunpaman, nanatili pa rin ang imahe nito bilang isang premium brand. Maraming dahilan kung bakit nagustuhan ng mga Pinoy ang Lacoste. Una, ang kalidad nito ay tumutugma sa kagustuhan ng mga Pilipino na magkaroon ng matibay at pangmatagalang produkto. Ikalawa, ang disenyo nito ay simple at madaling isuot sa iba't ibang okasyon, mapa-eskwela, trabaho o kaswal na lakad. Ikatlo, ang brand ay may kaakibat na prestihiyo na nagbibigay kumpiyansa sa nagsusuot. Sa pagdaan ng panahon, naging bahagi na rin ng kulturang Pilipino ang Lacoste. Ito ay makikita sa iba't ibang sektor ng lipunan, mula sa mga profesional hanggang sa mga kabataan. Ang buhaya sa dibdib ng polo shirt ay naging simbolo ng pagiging presentable at maayos sa pananamit. Sa kasalukuyan, ang Lacoste ay nanatiling isang pribadong kumpanya. Ito'y pagmamayari ng pamilya Lacoste at ng Mouse Fraise Group, isang Swiss family-owned business. Ang pamamahala ng kumpanya ay patuloy na pinapahusay upang makasabay sa global na kompetisyon habang pinanatili ang kanilang tradisyon. Sa usapin ng merkado, masasabi na ang Lacoste ay nananatiling malakas at relevant. Bagamat may mga bagong brand na sumusulpot at ang fast fashion ay patuloy na lumalaganap, ang Lacoste ay may natatanging posisyon dahil sa kanyang kasaysayan at reputasyon. Hindi ito basta naluluma dahil ang kanyang estilo ay nakabatay sa klasikong disenyo. Ang Lacoste ay patuloy ding nag-i-innovate. Nakikipag-collaborate ito sa mga modernong designers at artista upang makaakit ng mas batang henerasyon. Sa ganitong paraan, napapanatili nito ang balanse sa pagitan ng tradisyon at modernidad. Sa Pilipinas, patuloy pa ring sikat ang Lacoste. Makikita ito sa mga kilalang mall at online platforms at nananatiling paborito ng maraming Pilipino. Bagamat may mga mas murang alternatibo, marami pa rin ang handang gumastos para sa Lacoste dahil sa kalidad at prestihiyo nito. Kung susuriin, ang tagumpay ng Lacoste ay hindi lamang bunga ng magandang disenyo kundi ng isang malalim na kwento ng inobasyon at determinasyon. Mula sa isang tennis player na naghahanap ng mas komportableng kasuotan, ito ay naging isang global na brand na kinikilala sa buong mundo. Sa pagtatapos, ang Lacoste ay isang patunay na ang simpleng ideya ay maaaring maging isang makapangyarihang pamana kung ito ay pinagyaman ng sipag, talino at dedikasyon. Ang buhayan na minsang naging palayaw lamang ay ngayon ay simbolo ng kalidad at prestihiyo. Sa bawat polo shirt na may tatak ng Lacoste, naroon ang kasaysayan ng isang tao na naglakas ng loob na baguhin ang nakasanayan at sa kanyang ginawa, nabuo ang isang brand na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa buong mundo.